ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of Hello ECU. Empowering the way forward, because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies first. Philippine Standard Time, it's 3:02 in the afternoon. Hello everyone, hello is it you? This is Ladies First. Ang Ladies First, isa ka segment program sang Hello is it you, isa ka weekly magazine program na ginatulong sa inyo sang Public Information and Communications Office sang Iloilo Science and Technology University. Kag subong man sang Radyo Pilipinas, DYLL 585 sa inyo mga radyo. And we are your hosts. I'm Vet. And I'm Lucille. Empowering the way forward, because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies First. Maayong hapon sa diwat, mga kabayanan. Ari na naman kita sa Ladies First. And this is our 11th episode sa bulan sang kababainhan. This is Yes. already our 4th week sa bulan sa kababainhan. And we are still talking about women, kag ang mga issues nga nagapalibot sa iya. Kag subong nga hapon, we are going to talk about, or we have another empowered woman nga guest naton, manging kaupod naton sa Dili Madugay. Yes, and last week, no, kumbaga na-istoryahan naton ang women and cervical cancer because we believe nga sa kadamo sang responsibilidad sa mga babae sa subong sa sosyedad, need man naton nga hatagan sa importansya nga aton nga health, no. So sa subong nga hapon, no, we will also focus on the mental health or mental well-being sa ang aton nga mga kaupod nga mga babayi, kag amuman ang mga of course ang atong mga students man nga mga Kababaihan. yes. Yes. So po nga hapon tagaan naton pagtamod ang aton sini nga mental well-being because if you have noticed, no, sa role sang kababainhan niya do kadamo gid nga trabaho nga daw iya lang tanan sang kababaihan. Yes. Kag daw may ara kita ba lang nga daw naandan na nga kung ikaw bayi imo ni tanan obra nga actually pwede man na maobra sang iban nga or sang mga lalaki, no, kag sa kadamuon sang obra naton sa isa ka adlaw kung kisa hindi naton matatapan bala ang aton nga well-being. Kung kisa may ara kita nga mga problema nga gasulod sa paminsaron ta, especially siguro ang mga nanay bala nga sila lang nabilin sa balay. There are times man nga may mga nagasabad sa ilang paminsaron or may mga problema sila pero because nga sila ang nabilin sa balay kadamo sa ila obra, though hindi nila mabalanse maayo ang ila sini nga mga problema kag mga ulubrahon. May ginahambal gani nga no one really talks about the invisible weight women carry every single day. So, syempre, hindi lang man ni sa mga nanay, sa aton mga estudyante, may mga challenges man ni sila, mga estudyante naton ng mga kababaihan, may mga challenges man ni sila nga ginaatubang every day, especially those students nga ang ila balang mga kurso, usually kurso sa mga kalalakihan. So, may mga challenges man na sila nga ginaatubang every day. So, sa aton sini nga pagbalik, hibaloon naton ang mga pamangkot or mga palamangkutanon nga ra sa aton mind regarding sa well-being sa isa ka babae or ang aton sini nga mental health. Sa aton nga pagbalik, manging kaupod naton ang isa ka empowered woman nga diri man niya halin sa aton sini nga university.
We will be back after a short break. Kag sa pagbalik namon, makilala nyo na kung sino ato sining nga guest. Gusto mo bala maging eksperto sa lakatsang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapagulong ang pagkaroon ng kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Okay na? Diri sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Okay lang pala. Okay lang kung ma-English ka man nga. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. March. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building. Kag mangita lang si Mr. Francis Fritz Esportuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292. Philippine Standard Time, it's 3:09 in the afternoon, and welcome back no, sa aton programa Ladies First. So this afternoon, we have invited another empowered woman, isa ka registered guidance counselor, kag siya man amo ang aton nga coordinator sa aton nga University Guidance and Counseling Center nga amo nga ang nagabulig sa aton sa pagtalakay sang pila ka mga questions no about mental health kag mga related issues nga gina-experience naton no nga mga kababaihan. So good afternoon, ma'am. Yes, ang ato niya guest sa mga hapon. Sorry, wala naman makakilala ang alam ni Ma'am Char. Ang aton guest sa mga hapon si Ma'am Charlotte Lee, ang aton nga University Guidance Counselor, kag subong man faculty siya sa College of Arts and Sciences. Ma'am, once again, welcome to Ladies Good afternoon, First. ma'am. Good afternoon. Good afternoon sa tanan, to all of our listeners, and thank you so much for this opportunity na to share something really important, Yes. mental health, and not just mental health, but women's mental health. So thank you Yes. for having me. Okay. Yes, ma'am. So sa una sa tanan no, pwede mo ba lang ma-explain kung ano gid ang ginatawag nga mental health? So mental health is refers to our emotional. So how we express our emotions, how we manage our emotion. It also encompasses psychological aspects. So how we think, how we process information, ang mga beliefs naton. It also covers social, where how we relate to other people, how we work with others. And it shapes how we think, how we feel, paano kita mag-behave sa ado-adlaw, paano kita mag-cope sa stress, mga challenges ng everyday life naton.
and how we make decisions. And what makes mental health for women really unique is because we have dimensions in our mental health that is not the same as men. So we have to recognize the difference there. And some of these differences include biological, ang hormonal changes from Yes. puberty to when you become menopausal later on. It includes you mentioned earlier, societal expectations. Yes, No, we are doing so much. We're expected to do so much. Our caregiving roles, taking care of children, elderly, all of that. And that mixed up with the fact that women take a lot of burden or sacrifice Yes. when it comes to their career. Sometimes our career would take a backseat when we have children. So Yes. that affects our career advancement, syempre economic. No? So That's right. we are not as financially independent as men. So then that and also, syempre ang mga babae are the most mga victims sa gender-based violence. So all of that together, that intersectionality, tapos kung poor, pag hindi ang family, that all affects our mental health. Yes. Yeah. I remember last time do may ara kita sina nga balita nga ginsunog niya ang bilog niya nga pati kabataan niya napatay pero siya do naka-survive. Pero amo na bala kung kisa ang fact nga sa kadamo-damo sang aton ginaobra sa tanan nga adlaw including pa ang pag-atuban ta sa iban nga tawo syempre affected kita ang emotion ta ang mental well-being naton. Yeah. Ma'am, ang mga health issues nga gina-experience ang mga babayi, mas damo ay han kaysa sa mga lalaki. Siguro, in the sense nga health issues, like for example, normal health issues, or let's just say common health issues, so may mga diabetes, high blood pressure, that's common whether babae ka man or lalaki. But as women, we have diseases, or let's say in terms of mental health issues, we are twice as likely as men to develop depression, anxiety disorders, and also kalabanan babayi ang suffer eating disorders, for example. So these are unique nga mga diseases or disorders that are more that affect women more than men. Kaya man ang babae, ano kita ka-conscious kita ko, especially kung mamana ka na, no, nga nagalain na ang imo nga itsura, nagatambo ka. Pero wala man tiya demand sa mga lalaki kung kisa nga nagdakogoyon mo. Kita ya abido automatic nga para man sa aton, no. Yeah. Nga we also want to look sexy or at the same time daw happiness man sa part naton. Yeah. Nga kung kisa daw kita man, I mean, Nag-gain siya sang confidence as well. Oo. So, ma'am, kagina, no, na-mention mo nga ang mga compare sa mga lalaki, no, ang mga kababainhan niya, mas damo tayo na feel nga mga emotions, di ba la? o emotional Tapos, kita. yes, more emotional kita compare sa mga lalaki. So, as a guidance counselor diri sa university, ma'am, anong mga common nga mga issues ang mga na sa mental health, ma'am, ang mga na ano mo, ma'am, yes, kumbaga, na-handle. yes, na-handle mo, ma'am. There are like everyday normal developmental issues or transitioning to college. Syempre ang mga adjustments sa mga kabataan, that's siguro ang pinaka-normal or pinaka-more often namon nga makita. But we also have students who have mental health disorders, diagnosed disorders na mostly related sa mood disorder like depression, anxiety, and we also have students who also have risk of suicide, for example. So these are realities that we have, and it's important for our students to know that they have a place to go to, that there is help for them, that they are not alone. So these are the common things that we see here in school. Ma'am, pwede mo ma-explain sa aton sini nga mga listeners kung nga importante gid siya nga dapat istoryahan ang mental health, especially like sa aton nga mga students kung amo na nga mga cases, why do they need to talk about their mental health kag kung may mga nabatyagan sila nga hindi sila mahadlok magkadto sa guidance counselor or find somebody to talk about to talk with sa ilang problema. Because the hiding your issues
nagadako siya eh. When you keep it to yourself, and you think that you are alone, no? It's a lie that we believe. Nga kita lang ga-suffer nga amuni, kita lang nagabatsyag sang amuni, but we don't know how frequent it is and how many people think or feel the same way. So when we talk about it, we break that stigma nga if you have depression, for example, then you are weak. Weak ka nga tao, iwaay ka gid nga hindi ka kabalo mag-handle sa mga problema mo. But actually, depression, for example, there are biological factors. Brain chemistry, it can be genetic. So it can be a mix of a lot of things. So it does not mean nga it's a character flaw if you are depressed. In fact, when you ask for help, that shows courage. It takes a lot of courage to admit nga something is wrong with me. And so I need somebody to talk to help me. Okay, you need somebody nga makabulig sa imo kag hindi pwede nga suluhon mo ang problema kay the more nga i-hide mo. So kay ma'am, nga the more nga i-hide mo, the more ka nga magka-problema. Kag syempre sa aton nga mga estudyante gina-encourage ginaton ang amo na nga bagay, and of course sa inyo nga trabaho ma'am bilang guidance counselor, hindi ka man kaka-apektuhan. I mean, wala ka man kaka-apektuhan. Yes. Ma-absorb mo man ang ilang Well, sa first few years ko in counseling, no, it was really rough. This year is like my 11th year of counseling na. So, from experience as well, no, it takes a lot of time for you as a counselor or whoever is helping others who are suffering. It takes a long time for you to develop that setting a boundary as well. So, ikaw man mismo, you have to learn and to prepare yourself. So, mga coping skills, which I think that's something we will talk about later. And going back also sa question on students seeking help, no, a connection to others, just talking to someone that's already healing. That's the start of healing. Yes. Admitting to yourself that there is something wrong and I need help. Nagabigid ka na sa journey mo of healing. So that's like 50% already that you're able to accomplish when you start already the journey of asking for help. Di paano, ma'am, kay, for example, for others naman, no, iba niya nahadlok sila mag-share, kaya kumbaga para sa ila, ang burden nila, ginapasa nila, bala, sa iban. So, ano ang masuggest mo or in your opinion? Oo. Very common sa mga kabataan natin, when they come to us, mas concerned pa sila sa kung isugid nila kay nanay, isugid nila sa friends nila, basi madugangan pa ang problema nila. Yes, so it shows no the compassion that they have, even though they are suffering, they're thinking about others. So that's why kami nga counselors. So if you feel nga this is not the right time to tell my parents, kay, for example, may mga problema man sa balay, the counselors are here to help you. So ang counseling office is a safe place for you to come and in a private na setting, no, and with your skilled and trained counselors para mabuligan ikaw first to express something na siguro wala ka gid gani na kaistorya sa iba. Things that you've been keeping to yourself and it's becoming bigger the more you don't talk about it. So that's basically, no, it's important to connect and access help. Yes. What about you, ma'am, ang mga cultural expectations naton kag gender roles bala nga naga-affect sa kababaihan nga sa mental health sa mga kababaihan? Like sa nahambal naton kaina nga maghambal ka like ang gender roles bala ang pag-atipan sa bata, ang cooking, ang pagpalimpyo. So bala do inang do ara nagid siya nga babae lang ginaya pwede. When in fact, kaya man na obrahon sa mga lalaki. Yes. So, nagadugang na siya no, when we are exhausted because we are doing everything for everyone and no time left for ourselves. So, not just that i-add ko pagid PTA meetings, homeworks, making sure nga ang kabataan nag-uobra sa ila, they're doing well in school. So, it's very often na mabatian natin kung may problem ang bata sa school, ay abono ning nanay niya naman. Yes, kabalik siya. Ang expectation nga sa nanay, when in fact, that's a responsibility of both the male and the female, yes, the man correct. and the woman, or kung whatever man ang gender sang parents. So both of them should be responsible for their child.
Yes, correct, ma'am. Kaya na-notice naton nga kung gisala-sala na ang nanay, napatawag sa eskwelahan. Dason, kung amo to tsakto na nambal mo, ma'am, nga kung may problema ang bata, bumerang sa nanay. Daw, pagpadako sang nanay ni sa iyaman. Kag tapos, ang tanan nga ulubrahon iyaman sang nanay. No, we're not really complaining. Kaya mo setting. Pero I hope nga sa atin lang nga gender equality nga ginahambal nila. Hindi man na siguro makabuhin sa pagkalalaki mo kung nagabulig ka sa asawa mo panilo sa balay or panglaba. Kay at the same time, makabulig siya, ma'am, no? Makabulig siya buhin sang kakapoy, sang babayi. Kay kung kapoy-kapoy ka mong kisa, na-notice mo, kapoy-kapoy, kaya especially like kulang ka sa tulog, your brain does not function well, di ba? Isama na siya sa mga nag-contribute sa ginatawag natin nga mental health nga problema. Kag sa kagina no ma'am no, as you mentioned, damo kita roles bilang isa ka babae, like kita asawa kita, at the same time may manghud ka pa bi, or isa ka pa ka empleyada, isa ka pa ka amiga, kumbaga damo man seek help sa imo bala. As a woman no, paano mo ano imo suggestion on how to manage no nga hindi ikaw ma-burn out para sa imo, ma'am? Schedule time for yourself. Time management. Like when you schedule time for your friends, time for your children, time for household chores, schedule a time for yourself. Otherwise, you keep on giving to everybody, taking care of everybody's needs, ikaw yung mismo, wala ka na sang inughatag. You're depleted na. So, just as may ara ka nga time for other people, make sure na every week, mas maya pagid every day, may time pagid na this is just for me. And people in your home, people at work, would know na you have boundaries. You have to set those clear boundaries. Oo, may me time ka. yes. Kaya siyempre, sa aton naman yung estudyante, ma'am, sa aton dali sa eskwelahan, ang aton nga mga estudyante, nakita man naton kung ano sila ka busy every day, kag considering pagidbing ang ilang mga course pareho or mga male-dominated nga mga kurso bala. So, syempre, may ara, ginadira yung daw lain. May mga ma-experience ka man, ma'am, nga mga problema with regards sa mga courses na ginakuha nila. We have counselors we have a counselor assigned for CIT, so dabo na siya stories. And then we also have a counselor assigned for SEA. So, siguro looking at a male-dominated profession and also a male-dominated classroom in terms of wala na sila kababae sa isa ka classroom. So, it's important also to empower them and for them to know that they can complain, they can set boundaries with the male classmates as well. And we also have male students who are advocates for women. So we also have to recognize that there are men who are wise men, who are men who advocate for women as well. So gentleman na siya or mga lalaki, mga grown, mga lalaki, faculty members, or mga upod natin sa balay. Yeah. So, kagina ma'am no, na-mention mo nga dapat may me time, gid kita no, sa everyday. Kumbaga, actually ako wala na kuya. Hindi ko madun naman ang me time, ma'am. Kay pag-abot sa balay, mga bata, ang sa ulo ko paano ko gina-manage ko na lang gidang time ko nga mahimo pa homework, maiayuson pa ilang mga gamit, mga managala. So kumbaga kulang ang adlaw sa para mag-me time kapabala. So akong ginahimo para di ko mag-burnout, God to card. Me time man na. Makabulig pa na, ma'am, sa mental well-being. Ang add to cart. Okay. Retail therapy. So, di ba ma'am, amo na, counted na siya. Well, it's something that makes you happy, diba? But it's also good to make a variety of self-care na practices. And one of the helpful ones is really physical, exercise, dance,
walking. That's something that's really good for you. No? So, hindi ka na Physically and psychologically. So, kung wala ka kwarta, exercise ka. So, kung wala ka na kwarta, kaon na halika sa first floor, pasok ka sa fifth floor. Wala na exercise. Okay. So, ano ma'am, like sa mga women, ano ang mga impact sa mga reproductive health issues like postpartum, di ba, hambal nila sa mga kababainhan niya after nila magbata, no, nag-suffer, gid sila sang postpartum. Ang menopause pa gid. Yes, oo. So, yes, ma'am. Paano na para sa imo gina-handle? Paano i-handle to something? In my experience, wala pa ko nakahandle sa may postpartum depression, no? But that's an experience nga. They have anxiety, they cry a lot, may depression sila, and then they even to the extent of having thoughts of harming themselves or their baby. So, bigyan sila mag-bond sa baby, and that's a very difficult situation because we have the expectation na dapat good kita nga mother. So, kung hindi mo ma-feel na bond ka sa baby, di ba? So, instead of you asking for help, ginitago mo na lang na siya. But then people will, if it's really postpartum depression, people will notice that. So, makita nila nga may problema. So, it's better to seek help and to surround yourself with supportive people. Okay, that's something that's hard to deal with. Kung Filipino ka nga mother, and expectation of being a good mother, and then you don't feel anything for your baby. So, yun, amo man gyapon, no, seek help gid. And sa ina nga case, yeah, you can even go gid mismo sa imo na OB-GYN, and your OB-GYN can be the one to refer you to a psychiatrist. Yeah. Okay. So sa aton sini mga tagpalamati, magapadayon kami sa aton sini nga mga discussions regarding sa mental well-being sang kababainhan. Kag probably kung may madugang padira karon nga ma-compare naton balaan sa lalaki kag sa babae nga mental well-being. We will continue with our discussions after a few reminders. We will be back. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Alas 3 na! Magpamati na sa Hello ISATU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello ISATU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ISATU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo ka. Tagsa ka Martes ukod kay Lucine Haspe, kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISATU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa naging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Weathers. Level Up, ang programa magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ISATU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Bernes, kanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air Or online, stay informed inspired. and connected.
Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Time check, it's 3:32. Balik kita rin sa aton sininga ginaistoryahan subong nga hapon ang mental well-being naton nga mga kababaihan. Man paano ma-prepare emotionally sa kababaihan ang isa ka major life transition. For example, sa estudyante, ang nambal mo kaina from senior high abi pa kadto sa college kay medyo damo niyang pressure sa college, or kung ikaw nga babayi from being single na mana na mata no amo na. Important it is to recognize nga there will be a transition and there will be a period of adjustment. So that's the one thing that's really important is you already anticipate nga because ma-college na ko or ma-graduate na ko, mangita na ko ubra. These are things nga you have to, there will be adjustments, there will be challenges for you. So knowing that ahead, doon na prepare mo na ang mind mo nga it's not gonna be easy. So kung hindi ka naman surprise nga doon na budlayan, gid ko nga kadamo, gid ko sa mga problema sa pag-transition ko. Another is to build your support system as early as possible. Kaya your support system, kung friends mo na family members, like you have mentors, older people nga na-trust mo, they will be with you through this transition and beyond. There will be a lot of transitions in your life. Hindi lang siya amo ni damo-damo ka pa na naagyan ng transition. So, if you have a stable support system, that's gonna help you. Whatever comes your way, whatever transitions that's gonna be. So, importante, gid hindi mabalik kita sa ginambal ni Ma'am kaina nga hindi pwede nga tagu-taguon. Kag syempre i-condition mo ang mind mo, especially sa ato sa mga estudyante nga from senior high school. Pag sila may senior high school pa. Ato niya sa una junior high school pila pa ta 16 years old ja college na ta mo na bala. So sa subong yang nga panahon manotice naton nga pag silos ang kabataan sa college, may ara pag ina sila kung kisa may mga problema man kag doon nahadlok sila mag-istorya sa ilang nga parents. Paano mo makita sa isa ka estudyante nga ini siya may problema gali? Ano mga signs? Sometimes hindi pa makita because posible man nga high functioning siya. So bisan may ara siya nga depression, ginasmile lang, ginamask lang, pero inside gali nabulayan siya. But it still shows somehow. So one of the common signs of depression is they start to isolate themselves from others. So medyo gapalayo na siya sa friends, medyo wala na siya gaupod sa mga lakat, or sa classroom, makita mo, medyo wala na siya ga-communicate sa iban. Also, signs man na siya, posible man, kung may siya ga-absent, kung may siya galit, though hindi siya kabalo mag-mix sa group, no? Like gusto niya individual lang siya nga group task, wala siya nagaupod sa grupo. So that can be also changes in appearance. Gulpi lang siya nagniwang or gulpi lang siya nagtambok, very drastic. Or wala na siya take care sa self, wala siya kapanghusay. So these are things nga pwede mo makita. Yeah. So sa ato niya kung kita yabi nga mga mothers, no, especially ang mga wala bala ang plain housewife. So wala sila gagawa everyday, dira lang sila sa balay. So once nga daw wala na gana maghulag or kung kisa hindi mo man bala makita like sa mga mothers, yung mothers always on the go. So paano bimabalaan niya ang mga mothers nga may ara na siya gali yung depression? Miss Budlay, gid mo mothers take care of everybody. And minsan,
kung bisan nga masakit pa gani sila physical nga masakit go man gyap o go man siya gyapon. Pero makita naman siya sa mga mothers na if we look at our mothers at home, kung ga-isolate man siya, so obviously wala siya gagawa every day, but then may habit man na syempre, may routine man na ang mother nga masimba, manindahan, makato sa amiga. So kung nag-aangat-amat na siya, gamay na lang ang frequency, or pwede mo siya nga irritable siya all the time. That can also be a sign of depression, na if you are irritable, dasig na siya mangakig, wala lato nang ngakig na siya, or wala na siya gawag kaon, no, may appetite, may effect sa appetite, sa pagtulog niya, either gatulog na lang siya permi or hindi siya katulog. So these are signs of depression. Okay, pamante yan, Ma'am Beth. Dami pa mong kaon. So, ma'am, para sa mo, ma'am, as a guidance counselor diri no sa university, kay compare sa aton sa una, wala tayo gawa, muna gid kada mo issues sa mental health, no? Sang like pag college kuya, pag so ay lang daya sa amon niya. I mean, hindi mo na gid ya kadamo, unlike sa subong nga mga generation, damo gid ka suffer sang mental health nga mga issues. So, para sa mo, ma'am, ano ay ang ga-cause? Damo changes since college ka, diba? The world has changed so much. There's a drastic change in family structures, in relationships of families. No, there's a lot of separation with parents. There are different kinds of families na subong. Okay lang kung ang family nga na is there's a lot of love there, and there's also boundaries there. And we also have the advent of internet and technology. So we have our children have influences, no, nga hindi pa na-monitor kisa. So these things no affect their mood, affect how they think, no. If grabe ang screen time, baby, palang tadlo, palang wala na limit ang screen time, it affects their development, not just mental health, area of mental health, but even their cognitive development, and how they relate to others. So kung di sila namin mag-relate sa iban, that's definitely that cuts off or limits your support system. So that will affect your mental health. Oo, sakto gid man na, ma'am, kay aton nga sang una wala pa man ya uso Gambang ang tayo sa gwa. yes. Oo. So kumbaga sa subong ya bala naanad sila kag ang naga-cause pag another sang ilang nga mga insecurities and depression ang makita nila sa social media. Yes, no, correct. so isa pag naka mga factors, no, like sa mga students makita nila ay kado ka nami niya permi lang siya ga-post ang amon ni do ka nami sa iya life compare sa ako. So comparison guro no, no, isa ka ka factor. And mostly pag tuod gid man sa subong like kung baby pa ginapa kapot mo na siya sang cellphone kay ang mga nanay, we have a lot of roles mo, manghugas ka pa sang pinggan, ka pa sang I mean, hindi mo na kumbaga hindi na siya ma-monitor. Hindi na siya ma-monitor. Sugaan mo na lang siya gadget para mamuyong mo siya kay syempre kung hindi mo siya pagaan gadget mahibi da sa maano siya or hindi kumbaga hindi ka kaubra sang imo nga ulobrahon niya sa balay. Kay syempre ang imo attention ara lang gid sa iya mo kung hindi mo siya pagaan gadget. So ang tendency sang iban nga nanay is hataga na lang nila gadget para mamuyong, para kaubra sila sa iba nilang ulubrahon. Ang naman ang problema naman is nowadays damo-damo nga mga children nga wala naka-develop no sa mga ila developmental skills kay tungod sa mga sang gadgets no. So damo ang naga-cause ng mga autism amo na, ma'am. No? Autism is more, na siya, there's a genetic component to that. So, di pa kambal nga kay more or kaya wala siya gin socialize mayo, nag-cause na siya ng autism, walain naman na siya iya. Pero, sakto ka, ma'am, nga ang temporary nga convenience no sa mga caregivers sa mga kabataan kay ginagaan na ng gadget para hindi na maghibi, hindi na magtantrum, hindi na magsinabag. Long term lang siya ng convenience sa atin, pero ang short term ng convenience, pero long term yun ang effect sa bata. Ang sa cognitive skills niya, social, emotional skills niya, and also mental health niya later on. So wala limits. We have to set limits for our children so that they will develop discipline man as they grow up. That's why nga once
may power outage or Oo. wala wifi. The tantrums. Grabe ang tantrums Yes, sa kabataan. oo. Or maski ang teenagers, Yeah. pagka wala wifi, hindi gidya pwede. Ya kasubo gidya ya. Tapos kundi Hindi sila mabuhi. kapanglatas Hindi sila para lang mabuhi may kung wala wifi. What about ma'am, sa university setup, no? Like, ang ato nga mga estudyante, may aras lang ginatago nga mga problema nila, may mga depression or what. Paano makabulig ya abi ang reaction sang or sa ato nga faculty? Like, syempre hindi nila kung isa mabalaan, bala nga ang bata may diferensya or may problema siya, tapos kung isa ang abi mga kigda siya or maglangulango. Pero lain gali iya ang effect sina sa Yes. bata. Anong imo yung opinion dira ma'am? Anong dapat himuon abi sa university setup naman niya sa kaysa mga faculty? Siguro, you make it as a faculty member a general rule to just be respectful, no? Because we want our students to be respectful to us. But if we develop that respectful na communication, inside the classroom, positive na communication, we listen to our students, no? Kung may gina-express sila, you create a classroom na daw safe sila, bala kung may hambalon sila sa imo, you don't react right away. Siyempre, there will be times na mangakig ka. There will be times that you will feel your patience is being tested. So, pero there are ways to express your emotions. This is how we model man as faculty members. Nga kung akig ka, you stick to the issue lang. Don't make it personal. And if you have something na gusto ka malon sa bata, you can actually set a separate time, or you ask him to stay later. Kaya istoryahin mo siya in private because you never know what they're going through. It can be mental health, it can be may problema gidya sa balay. And that's why kindness is really important, no, for all of us, not just for teachers, no, but to be kind and understanding of each other and to believe the best man. Kaya hindi man sa taanan nga tion mayo mo kay ti although nga ti nami direya sa opisina, but then sa balay nyo gali may problema, no. So ti hindi ta mabalaan ang kada adlaw bala kung anong dalaga niya. So that's why dapat everyday, no, you have to be understanding. If you have nothing good to say, shut up. Gani man, correct. So, kaya syempre, hindi mo balaan mapaktan kung ano ya ang ara sa mind, sa tao nga, istorya mo. Especially sa aton, so mga students, to ka vulnerable, bala sa ila. Nga kung isa lang ka word, bala nga, dolain. Do ka sensitive, no? Oo, sensitive Yes, sila, oo. dadasig sila magbatsyag. So, sa aton, sini nga mga estudyante, sa nasiling na ni ma'am, hindi kita pwede nga magtago-tago sa aton nga nabatsyag. You have to make sure nga may ara kamo nga support system. Kung hindi man na ang inyong parents, sa inyong friends, pwede man si ma'am nyo kag si sir nyo, or siyempre makadugid sa guidance office kung hindi nyo nagid kaya. Kaya siyempre they are there to help you. Kag ang iban balaan ma'am, basi may ara silang ang concern nila basi kung nahuya sila magsugid, kag basi mabalaan pagid sang iban. Di ba may ara na nga basi ipanugid yun na ang sugid ko. Sa context ng counselor or Sa context ng counselor. So, ang amin nga profession is actually bounded by the law no, RA 9258. So, part gina siya sang layi, no, nga we have to make sure that there is confidentiality in our sessions. So, for example, si Ma'am Lucille, the teacher niyo, i-refer niya ikaw sa akon, whatever we talk about in the counseling session, ato na nga duwa. If you want to share something to Ma'am Lucille because you feel comfortable with her, then pwede. Pero kami ang counselor, hindi kami ka-share. But there are also instances where we have to break confidentiality. And when you are in danger to yourself, you have reason to believe na basi i-hurt mo self mo or may i-hurt ka nga somebody else. No? Or if we are required by law, kung may kaso, for example, we have to reveal, then we have to do that. But otherwise, we keep your information private and confidential, and that is something na you also hesitate talking to your friends kaya basi isugod mo sa isa mo ka friends malapta, so you don't have to have that worry with your counselors. May na-prison naman mga guidance counselor. Tungkol sa pagpanugid. Hindi ako aware actually. I mean,
kilala. May punishment na sa part nyo. Di pwede ka kasuhan sa estudyante. Pwede ka kasuhan sa ginikanan. So that's why we really take good care of our students and our records. Yes. So sa aton nga mga estudyante ha, ara si Ma'am naghambal sa inyo, may ara sila nga gina ano ganina, nang ginapanindigan nga RA 9258. 9258. So hindi ka mo mahadlok or hindi ka mo mahuya mag-istorya sa aton nga guidance counselors kung ano inyo ang mga problema. Kay syempre bounded sila sang aton sini nga RA nalipat naman ko. 9258, sorry. Kag para sa safety nyo, unless nagidya kung kamuya mismo ang manugid. Kag base balikan nyo ang guidance counselor nga siya nanugid kay kamo. So kamuya pwede nyo mapanugid, nugid, pero ang mga guidance counselors nato ni kamuya magkakulba kay hindi gid sila manugid. Yes. Ma'am, ano ya ang role sang family, friends, kag community naton in supporting women's mental health? Dako gud ang role. Sa family, kung when we support women, no, we make sure nga may time man si nanay sa iyang self. May awa man siya nga we help sa household chores. We contribute man sa balay, that's a big help. No? In terms naman sa community, we have programs for women. No? For example, diri sa Isatya, very women supportive, no, of women empowerment. So makita ta sa aton administrator sa mga programa, ginabudgetan gid kita. So this is something that is very helpful sa aton. So this support, no, sa aton nga family members ng community naton, sa aton nga mga workplaces are really important for us women. So sa aton siniyang nga mga kababaihan, syempre importante ang support system naton. Kag at the same time kita ma-support man. Yes. Yes. So ma'am, ano ang mga coping strategies or daily practices nga pwede na ma-help no manage ang aton stress and anxiety? Okay, so things that are good for our body is also good for our mental health. So I mentioned kaina physical activities, no, it can be very simple na may ginsunod ka lang nga video sa YouTube, masaot-saot. Ang Zumba na Wellness Wednesday naton, no? We support our Wellness Wednesday. And then also nutrition. We make sure na for somehow, no, we try to eat healthy. Also, we take time for quiet moments where we can reflect on our feelings, our experiences. So you can journal. Na some of us prefer na written good nga journal, but we also have a lot of apps that encourage you to record your feelings. Also mga mood gani nga you can record your mood on that day. We have students who use that to calm their anxiety, so they use apps. And also schedule time with your friends. No? So sa mga babayi, lain di ba balaan kung mag-meet ka man sa mga friends sa mga babayi, because you have things that you only you can really understand among women. So to build your own tribe of women who support you and who you can also support. We have that. And then, so naman ko na exercise, coping as well. Time management is part of coping. Kay kung you're scheduling too many things in one day, so you feel like a failure at the end of the day because damo ka sang wala na ubra. So you have to make sure that when you schedule activities, kaya mo siya ubrahon on that day. So you feel a sense of accomplishment at the end of the day. Sa imo ya, ma'am, ano ba ang masuggest mo pa on how workplace can better support sa well-being sang kababaihan? Aside sa aton nga Wellness Wednesday. Actually, ang ginaubra niyo subong that's a really big deal, no? Because you get to talk about issues and you also celebrate women empowerment. So, at this time, wala ko rin madumduman yung specific gid nga program for women, no? But maybe we can increase more talks and webinars on issues relating to women.
Kaya usually, ginabutang to siya sa Women's Month, no? But it can be something that we can do throughout the year as well. Kaya pareho na ba yung ma'am kung sa office mo, kung kako sa imo nga mental health, ang imong boss. Di syempre, kundi, anong maayo, sinada ko na, for example, hindi ka mo yabi mayuhay isang boss mo. Siyempre, nagka-cautious ang mental health problem sa imo, yung hindi kayo mo, every time makita or mabatian mo platingog, nagka-stress ka na. Ganyan na, hindi rin na siya women nga issue na yes. it can be any gender can have that experience. So siguro hindi na siya mental health lang nga usapin for women, but it's more of leadership training and management ng aton yung mga leaders, no? So I hope nga gamay lang mo na siya nga muna. Yes, Kay yes. happy ko sa akong ni boss. Kami ate mo kami problema, kay we grow together. So yeah, so those things, no, that really help women in the workplaces, initiatives like yours, and maybe more trainings on how to handle employees in general, not just women. Mamatsyag mo sa imo nga based sa research ma'am, sino ang mas damo problema, mental health nga cases, men or women? Actually, research, there's a lot of research evidence nga sa babae gid, especially depression, anxiety, eating disorders, and also gender-related nga violence that can cause post-traumatic stress, for example. So, these are things nga mas often yung makita sa babae sa lalaki. Yes. So as we know, ma'am, no, as women, no, mataas ang aton kumbaga expectations ng society sa aton. Kaya damo-damo aton yung roles mo. So paano na ma'am ang mga na-pressure bala nga iban, you have to be perfect mom, you have to be a perfect para sa kumbaga you have to set nga kumbaga kung pwede tanan mong himuon do ka perfecto ka. Pero sa likod sila damo kaya problema or damo kaya ginahide para kay syempre ang imo nga gusto mo lang yang makita sa iba niya tao nga dapat strong girl ka pala, strong woman ka. So paano mo na paano mo na i-handle no ang mga amo na mga cases, baby? As a counselor or as a counselor diri man sa student diba iba na student gusto man nila pakita nga nami ko sa school or pero nga dapat gid ko kumbaga academically gid ko perform gid ko but then kay syempre kumbaga ginamask mo lang bala ang true self mo at hindi mo ma-express kung ano ikaw gid kay gusto mo lang yang ang pagtulok sa imong sang tao do ka perfect ka gid nga klase tao. So paano mo na I think self-compassion is really important. So yes, we have expectations from society, but if you go back to yourself and take time to reflect on yourself and actually care for yourself like you care for others. So women are caregivers and we are nurturers. So we take care of everybody. But how about ourselves? Do we give ourselves the same kind of patience, the same kind of kindness? So I think it's really for students or women to go back to question that expectation. Is that really expectation ng society or that's your own expectation? So if you have unrealistic expectations for yourself, you're giving yourself unnecessary pressure. So, ma-start ka gid sa imo ka galingon to reflect on that. Why do you need to prove yourself to everybody else? That's right. Oo. So, is your worth as a woman, as a person, dependent on kung ano ang performance mo nga nakita sang iban? Or is your worth as a person? Because human ka, being here, being alive, being given this life, that's enough to celebrate.
'Diba? So, kung mabalik ka sa own mga worth, not connected to performance, not connected to societal expectations, but knowing you are somebody unique, you are somebody beautiful, you are somebody special, and you don't need to prove anything to anybody. So, hapos na siyang hambalon that is a long process. Even for myself, that's a long process to get to the point na, okay, kuya, I love and I care for myself. So, that's true empowerment. I suppose starts with yourself, within yourself, and gagawa na siya towards your relationship with others and how you go about your life. Yes, correct. What changes, ma'am, would you like to see sa aton nga society? Knowing nga may nakita sa mga gender inequality, may mga freedom na may mga LGBTQ, etc. Daw, kumbaga, damo, naging mga changes, no? Pero, paano pag-ijabi para sa imo? How would you like to see the society address sang mental health, sang kababaihan? Grabe, pang Miss Universe din yung question, so na pressure. Miss Universe. So ano pang gusto pa makita nga it's really I still see a lot of inequality, no, in terms of power, in terms of access sa mga babae and marginalized communities. It's harder, for example, for our poor students to really excel in our school. If wala sila sang scholarship, wala sila sang iban na way to earn their money. So I'm not just talking now about women empowerment, but also access bala sa tanan so that all of our students, whatever gender they have, they can succeed na diri sa school and then later on sa ilang life. So I think amo na guro ang access gid sa resources, no, if it's services, if it's education, if it's career advancement, further education, these are things nga tani mahatagan ang tanan, hindi lang ang mga makasarang. Yes, kaysa subong makita naton nga, although nga madama, nakita sa state universities, syempre hindi mo madu away nga may blighted ka nga project. Ang pagkadto pa lang sa eskwelahan will also, cost much, especially kung sa sagwa. I mean, hindi ka taga syudad, kag diri ka na eskwela sa syudad. So, everyday mapuli ka, or ma-boarding house, makuha ka boarding house. So, kinanglan gijagyapon ang mga amo sina nga bagay. Kag ang sa aton nga mga estudyante, ang amo ni nga mga problema would also cause naman another effect sa, syempre, sa mga nanay na naga-prepare sa ilang mga kabataan. Kag of course, wala sang parent, siguro nga kaya niya tanawon ang bata niya nga nabudlayan. So, ang mothers, especially mothers, mangita man naman paagi. Yes. So, do chain reaction siya. So, kung may access nga mahatag sa kabataan, chain reaction na siya. Kahit ang parents naman, do medyo mamulumagan naman sa case naman sa mga parents, especially kung they sent their children sa syudad nga diri mag-eskwela. Yes. So ma'am, no, kadamo patani sa aton nga pag-istoryahan galing kay limited ang aton time. So any parting words na lang ma'am about mental health sa women and sa student, as a guidance counselor. So as I've mentioned earlier, no, it's important to be able to schedule time for yourself because according sa kay Katie Reed, she's a mental health advocate and also a self-care advocate. Self-care is being able to give your best to the world and not what's just left of yourself to the world. So, kisabala ang bilin na lang naton, ang mahatag naton sa iban or ang mahatag naton sa kaugalingon naton or wala na gid siya bilin. So, importante gid nga maghatag kita sang tion to make sure that we are okay. Whatever activities make you happy, connect you with others, make you feel grounded, do those things that make you happy. Parang ready ka na to be a better mother, a better wife, no, a better professional. You can give the best of yourself once you take that time for yourself. Well said. Maski batuhon ka sa ano ang problema, dahil syempre na-improve mo na ang self mo kag may me time ka man, ready ka.
So, today, ladies and gentlemen, nabatian ninyo ang mga advice and at the same time, ang aton sininga discussion sa well-being sang kababaihan sa aton mga estudyante. I hope nga padayon naton nga ubrahon kung ano ang mga nagakabagay para sa aton sininga kaayuhan, especially sa aton nga mental health. We are not just doing this because it's Women's Month, but of course, this is a reminder for all of us to keep on doing our best. Hindi lang yan nga para sa iban nga tao, kundi para gid mismo sa self naton. So with that, ladies and gentlemen, we would like to thank Ma'am Charlotte again. Thank you, so ma'am. much for accepting our invitation. Sa mga masunod pag naton nga programs, we hope nga you can also spare another time for us kag syempre para sa aton sininga audience man. Thank you so much for having me and for this opportunity to share. Yes, Ma'am Yeah. Beth. So sa ngalan sa aton University President Dr. Gabriel M. Salistri Jr., sa aton Campus Administrator, sa aton nga mga ADCOS, ang aton PICO Director Dr. Heinz B. Gumakil, sa aton mga faculty, staff, alumni, and sa tanan nga mga students ng ISATU, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa ini nga programa. Yes, kita liwat next week for another program. We will be discussing Women of Passion. Ang mga kababaihan nga may mga ginaobra aside sa ila siniya nga trabaho sa opisina, may mga passion pag sila nga ginaobra nila. So we will be talking about that next week. I'm your host Lucille. And I'm Beth, And empowering this is empowering the way forward because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies first. Thank you. Empowering the way forward because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies first. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.